Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu assalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mga nakalimot sa Diyos. Opo mga kapatid, tayo kailangan natin malaman ang mga taong nakakalimot sa Diyos. Dahil tayo dito sa mundo ay binigyan na ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga paalala, mga babala, para po hindi tayo makakalimot sa Allah. Kaya meron nabanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul makabir. Katulad na sinabi ng Allah, nalibang kayo sa pagpaparami hanggang sa dumalaw kayo sa mga libingan. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakalinaw po mga kapatid. Ang dahilan sa pagkalimot ng tao ay pagkalibang. Anong nalilibang siya? Sa pagpaparami. Ibig sabihin, kapag labis-labis na kapatid, dapat tumigil ka na. Kapag tama na sa iyong pangangailangan, tumigil ka na kapatid, huminto ka na. Labis sa kasangkapan, labis sa damdamin, labis sa emosyon, at lahat ng mga labis kapatid, ay tinatawag yan na pagpaparami, takathur. Kaya example, may bahay ka na. Gusto mo pa bumili ng iba. Hanggang gusto mo, meron ko pang iba. Subhanallah. Nalibang ka. Sumubra ka na. Akala mo ang pera, wala pong karapatan. Meron niyang karapatan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At lahat po tayo ay mayroong hangganan, itong nakakatakot sa lahat. Kaya so, sino mang gumagasta ng yaman, tapos hindi umiisip ng kabilang buhay, ay talagang makakalimot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, kahit tayo, nagtatrabaho tayo, di ba? Na parang hindi mo napapansin ang oras. Kasi sa sobrang abala mo, akala mo umaga pa, hindi na pala, halaging hapon na pala. Kasi nga, nakakalimot ka sa sobrang dami ng iyong gawain. Kaya ganun din mga kapatid. Sa mundong ito, dapat alam mo kung sino ang nakakalimot sa Allah. At ang problema sa lahat mga kapatid, hindi lamang simpleng pagkalimot ito sa isip, kundi nalimutan niya na ang kanyang mga tungkulin, ang kanyang ialay, ang kanyang hangarin na dapat iukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nalimutan niya lahat yun. Hindi simple. Akala niya ganun-ganun lang. Hindi niya na alam, nalimutan niya pati na ang kanyang tagapaglikha. Kaya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo talaga masisi na parorosahan ang mga nakakalimot sa kanya. Kasi nahumantong ka dyan sa pagkalimot eh. Umabot na kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggang hindi mo na ginagawa ang iyong mga tungkulin. Tungkulin bilang mananampalataya, tungkulin bilang Muslim, tungkulin na may takot kay Allah. Pakinggan yung sinabi ng Allah, sabi niya, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Katulad ng sinabi ng Allah, kanyang sinabi, O Panginoon, bakit mo po ako binuhay ng isang bulag na dati nakakita naman ako? Sinabi niya, gayon din dumating sa iyo ang aming mga palatandaan
at saka ito ay iyong kinalimutan. Gayon din sa araw na ito, ikaw ay kalilimutan. Subhanallah, ito palang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bubulagin ka doon sa araw ng paghukom. Hindi ka makakakita kasi ang mata, ginawa yan para makaalala ka kay Allah. Ginawa mo, kinakalimutan mo ang naglikha. Kaya bubulagin ka talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating ng araw ng paghukom. Ipaparamdam sa iyo ang dilim. Ipaparamdam sa iyo ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At saka parurusahan ka. Ganun na ganun mga kapatid. Nakakalungkot talaga. Kaya alam naman natin ang tao, likas na malimutin. Opo, kahit ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam na alam niya talaga na ang tao ay nakakalimot. Katulad ng sinabi ng Allah, "Sanukri'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa." Sinabi ng Allah, ipababasa namin ito sa iyo upang hindi mo malilimutan maliban sa anumang naisin ng Allah. Kaya lahat ng nais ng Allah, kapag ikaw akala mo na naalala mo, tapos nalimutan mo, normal lang yan kapatid. Katotohanan siyang nakakaalam sa lantad at anumang nakakakubli. Kaya lahat yan ang alam ng subhanahu wa ta'ala. Pinapakita niya na siya po ang ganap, siya po ang kompleto, na hindi siya na nakakalimot. Kaya ang tao, normal lang na nakakalimot. Ngunit, wag na wag sana humantong sa sukdulan ng pagkalimot hanggang namatay ka, nalimutan mo Diyos mo, subhanallah. Anong kabaliwan yan? Dapat nakalimot ka, maalala mo ka agad. Sa trabaho nga, nakakalimot tayo. Pero naalala natin, gawin mo ka agad. Ganun na ganun. Ang pagkalimot dapat, pero hindi niya ginawa, ay talagang parurusahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo dito sa mundo. Anong ating ingatan? Ang sobra, ang labis. Kasi nga lahat ng mga sobra na yan mga kapatid, pinaparamdam yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Okay yan, pero dapat ipasa Diyos mo yan. Ang sobrang pagkagalak mo, ang sobrang pagdadalamhati mo, o kaya lumabis ang iyong damdamin, ay talagang pag-ingatan yan. Huwag kang sobra kapatid. Kasi nga, mahirap makabalik sa mga ganitong mga pagkakataon. Kaya, kung may makita ka ng mga tao, inuuna pa ang kayamanan kaysa pagsamba, o kaya inuuna pa ang trabaho kaysa pagsamba, pagdarasal, o kaya inuuna pa ang luho ng pamilya kaysa sa mga zakah, o kaya inuuna pa ang mga libangan kaysa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay talagang ingatan mo sarili mo. Huwag ka talagang magpatangay. Huwag kang magpaloko. Huwag ka ring malibang. Kasi nga, lahat po tayo mga kapatid ay merong tungkulin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, sa mga ganito, mga nakakalimot sila, iniiwasan nilang mga wajibat, mga tungkulin. Iniiwasan nila, hindi na sila magsala, hindi na sila magbigay ng zakah, kasi napakatindi ng fitna. Alam naman natin ang dua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad dito sa sinabi natin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi nagtatalagang Allah sa isang sarili maliban kung kaya niya ito. Papasakan niya ang anumang natamo at maging laban sa kanila ang anumang itinamo. O aming Panginoon, huwag mo po sana kaming huhusgahan kung nakalimot kami o nagkamali. Lahat na dua niyan mga kapatid, tinatanggap yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung nalimutan mo hanggang kamatayan, udzubillah, yun ang nakakatakot. Tignan nyo. Meron nga isa mga concert,
mag-aawitan sila, magsasayawan sila. Sa oras na yun, totally nawala sila sa sarili nila. Totally, hindi nila makontrol ang kanilang mga emosyon. Totally, sobrang kagalakan talaga mangyayari sa kanila. Lahat ng kanilang mga parte ng katawan nila ay sayang-saya. Ramdam talaga nila yan. Kapag umabot dyan sa punto na yan, mga kapatid, ay talagang nabitag talaga sila sa pagkalimot sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam naman natin, mga kapatid, kapag ang bitag ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mo alam, audubillah. Alam naman natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala binigyan tayo ng pagkakataon, ngunit sinamahan niya naman ng mga pagsubok para makita kung sino ang mga naging matapat kay Allah subhanahu wa ta'ala at sino ang mga sinungaling. Merong nga hadith dito na Anasin min Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Sinabi ng sinabi pala ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, pinaikutan ang paraiso ng mga hindi ka nais-nais at pinaikutan ang paimpyerno ng mga pagnanasa. Isinalaysay ni Muslim. Kaya ganun na ganun, mga kapatid, yun, magbitag kasi yun. Ang impyerno, lahat naman ayaw ng impyerno. Ngunit pinaikutan yan ng mga pagnanasa. Kung hindi ka aware sa mga ganito, mga kapatid, ay talagang makakalimot ka kay Allah. Sa sobrang saya mo at pumasok ka sa mga concert, sa mga awitin, kaya talagang lilihab ang iyong puso. Maging ang alab ng puso mo, subhanallah, napakataas yan. At nakakalimot ka talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya encourage nyo sa lahat, mga kapatid, iwasan nyo talagang mga ganitong mga lugar. Kasi ang fitna, alam naman natin ibig sabihin ng fitna, mga kapatid, mga pagsubok yan. Lahat ng mga mabagay kung saan nakakalimot o nakakalihis ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, tinatawag natin yan na fitna. Kaya ang mga mga konsepto na ito, mga kapatid, ay dapat alam mo to, ang mga fitna, tinatawag nating fitna. Kaya ang mga nakakalimot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mga taong lubog talaga sa kasalanan at tumigas ang kanilang mga puso. Itong nakakatakot kapag ang puso mo tumigas. Hanggang normal ka lang kapag gumagawa ka ng masama. Wala ka ng guilt. Wala ka ng kaba. Magnakaw ka na lang magnakaw. Wala ka na ng hiya. Ipapakita mo pa sa madla na ikaw ay mayaman. Nagiging mayabang ka. Palalo pa. O ano pa dyan mga ilalarawan sa iyo. Kaya katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, thumma kasat qulubuhum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu kaswa. Sinabi ng Allah, pagkatapos ay tumigas ang inyong mga puso matapos ng iyon, kaya ito ay parang bato o mas matindi pa sa bato sa katigasan. Kaya tingnan nyo, ang tinutukoy dito mga Hudyo. Ang mga Hudyo, subhanallah, tumigas ang kanilang mga puso. Kasi sa sobrang lubog na sila sa kasalanan. Alam na nila ang katotohanan pero hindi pa nila matanggap-tanggap dahil sa kanilang pride. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Kaya bilang Muslim, para hindi tayo makakalimot kay Allah, ay dapat isipin lagi natin ang mga mabubuting gawa, para malugod ang Allah. Yun ang nga iniisip natin, mabubuting gawa. Alam naman natin, mga kapatid, ang mabubuting gawa ay yaong dalisay para lamang kay Allah at sunod sa alintunin ng katuruan ng Islam. Yun ang mabuting gawa. Hindi pwede mabuting gawa lang tapos para kay kanino? Para sa sarili mo? Ang iba kasi ganun mag-isip . Nalilimutan nila na mayroong Diyos.
Ginagawa nila para lang sa magulang, subhanallah. Ginagawa nila para sa pamilya nila, a'udzubillah. Hindi ganon ang Muslim. Hindi ganon ang meron para na may mananampalataya kay Allah. Iniisip nila ito lahat ay ibigay nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon po ang takot natin kay Allah. Para hindi lang natin malimutan ang tagapaglikha. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Katulad ng sinabi ng Allah, o mga yaong sumasampalataya, katakutan ninyo si Allah at dapat rin titignan ng sarili ang anumang nagawa para sa kinabukasan at katakutan ninyo si Allah. Katotohanan si Allah ang nakakabatid sa inyong mga ginagawa at huwag magiging katulad ng mga yaong nilimot nila si Allah. Kaya't ipinalimot rin sa kanila ang kanilang mga sarili. Magkagayon sila ang mga tiwali. Subhanallah. Napakatindi talaga pagkasabi dito. Nilimot nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ano ang ganti? Ang ganti, pinalimot rin ng Allah ang kanilang mga sarili. Tingnan, pati sarili mo, nalimutan mo. Tingnan nyo, sa sobrang abala mo. Businessman ka, kumikita ka ng milyon. Hanggang di ka na kumakain. Naging ka na, balat buto ka na lang. Kasi nga, sobrang abala. Ganun lang mangyari talaga sa iyo. Basta nilimot mong Allah subhanahu wa ta'ala, ipapalimot pati na rin ang iyong sarili. Kaya wag natin gayahin yan sila. Tingnan mo, kapag nalimutan mo sarili mo, masama yan sa kalusugan. Wala ka lang salay, hindi ka na tumatayo para magsala. Kaya nalimutan mo sarili mo, hindi ka na kumakain, nalimutan mo ang sala nga, nalimutan mo paano pagkain mo. Kaya lahat yan mga kapatid, ay mayroong purpose talaga. Kaya ang sobrang pagkagalak, sobrang pagdadalamhati, huwag mo talagang angkinin yan. Ipasa Diyos mo yan. Kapag mayroong problema, ay magtiis para kay Allah. Kapag dumating sa iyong kasaganan, ipasalamat mo yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang ipapapadyos natin. Huwag mong angkinin lahat yan sa sarili mong tiyaga, sa sarili mong talento, sa sarili mong kasanayan. Huwag po mga kapatid, makakalimot ka lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binabalik natin kay Allah lahat yan para hindi tayo magiging arugante. Kasi nga, maging agurante ka na. Anong gagawin mo? Hindi mo na rin kinikilala ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, a'udzubillah sa mga ganitong mga tao. Nakakalimot talaga. Katulad dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالُوا إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, sabi niya, at kapag sumaling sa tao ang kapinsalaan, nananawagan siya sa amin, at pagkatapos kapag pinagkalooban namin siya ng biyaya mula sa amin, ay kanyang sabihin, tanging nabigyan ako nito ayon sa natutunan, bagkus ito ay pagsubok, ngunit karamihan sa kanya ay walang nalalaman. Tignan nyo, gano'n na pagkasabi dito mga kapatid. Nakakalungkot. Isipin natin yan dahil sa diskarte ko yan. Hindi. Fitna talaga yan kapatid kapag pinagkalooban ka ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin mo kaagad, ito'y pagsubok ni Allah. Kung magpapasalamat kaya ako o kaya tatakwil ako, katulad ng sinabi ni Propeta Sulaiman. Pinagkalooban siya ng lakas, pinagkalooban siya ng hangin. Lahat ng mga biyaya dito binigyan sa kanya, kaharian binigyan siya. Anong ginawa niya? Nagsabi lang siya,
ito ay pagsubok na sinusubukan ako ng Allah kung magpapasalamat kaya ako o kaya tatakwil. Subhanallah, dapat ganun din tayo mag-isip. Ganun ang merong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na nakasiksik sa kanilang mga puso, mga kapatid. Ganun mag-isip ang mga mananampalataya para hindi lang tayo makakalimot kay Allah. Tingnan nyo, kahit sa pagkain nga eh. Sa pagkain natin, kapag mayroong pagkain, nagbibismillah talaga tayo. Anong purpose dyan? Para hindi lang tayo makakalimot kay Allah. Kaya napakasakit sa mga ibang kapatid na hindi man lang sila nagbibismillah sa oras ng pagkain. Alam nyo, mga magandang aral to sa Islam. Magandang mga pag-uugali. Pagbanggit ng bismillah. Tingnan nyo, ang iba, hindi mga Muslim, magpe-pray pa sila. Gutom na ha. Magpe-pray pa ng matagal, subhanallah. Kaya mapapatawa ka na lang eh. Sa atin, alhamdulillah, naalala ko nung bata pa ako, ang uncle ko dumating sa bahay namin. Bago kami kumain, mag-pray raw kami. Sabi ko, ang pray namin, bismillah lang. Napatawa ako sa sarili ko eh. Bismillah lang ang ano natin. Ang purpose doon, para hindi ka magpe-pray ka tapos ang utak mo nasa pagkain. Abalang isip mo sa pagkain. Wala rin silbi. Magpe-pray ka tapos ang utak mo nasa ano. Nakakalimot ka pa rin sa Diyos. Nalimutan mo wala kang concentration eh. Kaya alhamdulillah sa atin, bismillah lang. Katulad ng ginawa ng Propeta Salam kay Abu Salama nung bata pa siya. Sinabihan talaga siya, o bata, kung magbismillah ka kung kumain. At kumain ka sa iyong kanan. At kumain ka kung saan mas malapit sa iyo. Allahu Akbar. Kaya napakaganda ng katuruan ng Islam. Napaka-practical. Napaka-practical mga kapatid. Kaya mayroon nga sinabi dito si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, walakad atayna Luqmana al-hikmata anishkur lillahi wa may yashkur fa inna may yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ganiyun hamid. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, at talagang pinagkalooban namin si Luqman ng karunungan na dapat magpasalamat para kay Allah. At ang sino man nagpasalamat ay tanging nagpasalamat para sa kanyang sarili, at ang sino man tumakwil, kung gayon si Allah ay sadyang mayaman na kapuri-puri. Tingnan niyo sa word dito mga kapatid, ng sinabi ng Allah, anishkur lillah, magpasalamat ka para kay Allah. Tingnan niyo, hindi sinabi dito magpasalamat ka sa Allah. Hindi ganun pagkasabi dito, para kay Allah. Ibig sabihin, lahat ng ipapasalamat mo dito sa mundo, ialay mo talaga para kay Allah. Pasalamat ka sa magulang mo, para yan kay Allah. Magpasalamat sa kaibigan mo, para yan kay Allah. Ganun ang lillah dito mga kapatid. Anishkur lillah, para kay Allah. Kasi nga mangyari dyan, parang nagpapasalamat ka na rin sa iyong sarili. Para sa sarili mo rin yan. Kasi nga magkakaroon ka ng gantimpala. At ang gantimpala na yan, ikagagalak mo yan pagdating ng araw na paghukom. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, lalo na sa pagkalimot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tinuturuan tayo ng Allah para kahit sa kunting bagay, napakasimpleng bagay, hindi tayo makakalimot. Kaya dapat isipin mo, layuan ang mga taong inuuna nila ang kanilang mga opinion kaysa mga utos ng Allah. Ito rin isa sa mga napakalaking dahilan bakit nakakalimot ang tao sa Diyos. Kasi nga inuuna nila kanilang opinion. Tingnan yung iba, kung magpayo, subhanallah, wala man lang Quran, wala man lang hadith na nabanggit. Puro opinion. Haka-haka, based in experience. Hindi ganun ang mga Muslim, mga kapatid. Para hindi tayo makakalimot sa Diyos, magbanggit ka ng Quran, magbanggit ka ng hadith. Kung wala kang alam, magtanong ka. Kasi nga uunahin mong opinion, nakakatakot lang. Kasi mayroong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, فَلْيَحْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
Sinabi ng Allah, kaya't mag-ingat ang mga yaong lumalabag sa kanyang utos na baka matatamaan sila ng pagsubok o kaya matatamaan sila ng mahapding kaparusahan. Diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, before ng matinding kaparusahan, mayroon pang mauna dyan na tinatawag nating fitna o ang pagsubok. Mauna yan. Dito kasi yan sa mundo eh. Kapag inuuna mo laging opinion mo, hindi ka nagbabasa ng ang patungkol sa religion mo, patamaan ka ng fitna. Ang fitna, mga kapatid, ibig sabihin, nakakalihis yan. Ibig sabihin, nakakalimot yan. Malilimutan mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang fitna. Kaya mag-ingat ang mga tao sa pagkuha ng mga salita. Dapat unahin mo talaga ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi nga siya po ang higit na nakakaalam sa atin. Kaya ito pa mga kapatid, isa sa mga nakakalimot din sa Allah, ang mga tao natatakot sa galit ng tao. Pero hindi naman siya natatakot sa Allah. Kaya mag-ingat kayo sa mga ganito. Yun, mga tao na yun nakakalimot sa Diyos. Mas takot pa sila sa mga tao. Kaya inshallah mga kapatid, alam naman natin, marami talaga mga palatandaan sa mga nakakalimot sa Diyos. Meron nga dito nabanggit hindi na nananalangin. Alam naman natin, ang salah, napaka-importante yan. Kasi ang doon, akimis salata li dhikri. Itayo niyong pagdarasal para sa pag-alala sa akin. Yun ang pagpaalala natin kay Allah. Pero hindi ka nananalangin, ibig sabihin nakalimot ka sa Diyos. O kaya nangihina ang iyong pananampalataya. Yun, isa rin yun mga kapatid. Kaya hindi ka naaapektuhan kapag nakakarinig ka na ng Quran. Yun, kahit Arabic pa yan, dapat meron yung epekto sa'yo. Pero hindi ka naaapektuhan, ibig sabihin, lagi mong kinakalimutan ng Allah. Inuuna mo kasi iniisip pera, kabuhayan, anong kakainin mo, sino naman kakausapin mo, yun na inuuna mo kasi. O kaya wala ka na rin kaba sa paggawa ng mga kamalian. Walang kaba. Auzubillah. Tulad ng nangyari sa balita, walang kaba sa Diyos kasi nga, walang kaba sa paggawa ng kamalian kasi nga, nakakalimot sila na mayroon palang may kapal. Kaya yung panghuli mga kapatid, huwag talaga tayong padalos-dalos sa pagsalita at sa paggawa. Dapat isipin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na sana magiging mabuti o kaya kalugod-lugod ito kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ginagawa. Inshallah, sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.